God. Bigyan ko muna ng reflection yung salita ng Panginoon. Identifying with Christ in following His steps, even in suffering, as an example. Identifying with Christ, kailangan identify tayo kasi mamaya, my second point here is two kinds of suffering. Pero kailangan identify muna natin ating sarili with Christ in following His steps, even in suffering as an example. Ngayon ay walang exemption. Both Christians and non-Christians are suffering globally, no? Kaya walang exemption. Ang PCC, nabasa ko nag-post si Mr. Joe o may isang pastor doon na ang PCC ay humingi ng tulong sa mga pastors at manggagawa, 45,000 of them. Saan mo nang kukunin yung 45,000 na yan? Hindi naman nakalista yan sa SSS or sa DSWD, mga gano'n, no? Para, of course, kung sa barangay sila, makakatagpo sila sa barangay. And to adopt a family, pastor and his family, 5,000 each. Pastors and that's part of the suffering. Talagang si Grepo Becas, Commissioner Grepo, ay tumawag kay Ebot, Labor Secretary, humingi ng tulong, ganyan. Ewan ko kung nag-file o nag-apply si Pastor Alvin, na sino yun if you're qualified. Pero we consider this as part of suffering as we are identified with Christ as His servant. Kasi may ihanda ang Panginoon eh. May maganda siyang turnout. Ibabalik rin niya itong pangyayari in favor of our obedience, no? Dahil sa pagsunod natin, this will be a favorable outcome. No? Lalabas ito na pabor sa atin. That's how we are identified with Christ. Now, sabi doon sa NLT, sa verse 21, for God called you to do good, even if it means suffering. Gumawa pa rin tayo ng mabuti kahit na ito ay magdudulot ng suffering sa atin. Just as Christ suffered for you, He is your example, and you must follow in His steps. Sa NLT version. Now, sa context nito, there are two sufferings. Ang sabi doon sa ICB sa verse 20, if you are punished for doing wrong, lumalabas na walang quarantine pass. Ako, nag-apply ako yun sa barangay namin. Quarantine pass, dahil lumalabas kami ni Pastor 3 times a week. Sa dialysis niya, tsaka ako na mamalingkid dyan sa Talipapa. Pumunta ng Mercury Drugstore para sa pangangailangan ng gamot niya o pangangailangan namin doon dahil mahabang pila ng Shopwise, Circuit for grocery. Doon lang ako sa Mercury. There is no reason to praise you for bearing punishment. Walang dahilan para tayo ay magbata o pasanin natin ang kaparusahan for not obeying the law of quarantine. Maraming violations talaga ng mga Pilipino, mga pasaway. Kaya sabi kanina sa inyo sa Pangulo, huwag nyo nang hintayin pa kung di kayo masaway ng LGU sa barangay, police na at militar na ang magpapatupad ng social distancing. At pagsisitaan na lumalabas na walang ID, ito sa Makati, 1,000 ang bayad o multa pag wala kang mask. Kagabi, alas 10:30 hanggang alas 4:30 ako nasa labas, naglinis. So, pati sasakyan, nilinis ko rin, dinisinfect ko ang van. Kasi ginagamit namin yan sa ating dialysis. Pastor, kaya expose ka sa labas. Yung hagdan hanggang itaas, pinunasan ko mga upuan. Pagpapatuloy ko sa kanina, pulpit, pinunasan ko rin. May disinfectant yan. Ilang galon na disinfectant binili ko rito. We don't want to suffer. Dahil sa ating complacency, nagpabaya tayo. Pag tinakbo sa kasakit sa kuba na kubayan, hindi tayo gumagawa. Ngayon, mula sa magkaroon ng regular service, may doormat dyan, basa, disinfectant, lahat lang dadaan dyan, aapak, hindi makakit sa ng sanctuary na hindi ganun din ang gagawin natin sa Samsung, sa Chronicles. We have to be aware of hygiene, cleanliness. If we suffer for doing wrong, nakalimutan natin gumawa ng kaayusan, na kalinisan, observing the protocol, hospital protocol, yung washing of hands, mask. Pag wala kang ID dito ng quarantine pass, 5,000 ang multa. Second, another 5,000. Third, 5,000 plus kulong na. Wala pa naman nababalita sa Makati may nagawa yun, kaya malalakas ang loob. So sabi dito, if you are punished for doing wrong, there is no reason to praise you for bearing punishment. Walang magpupuri. Hindi ka puri-puri ang Panginoon kung ganyan mangyayari because of doing wrong. But if you are suffering for doing good and you are patient lang sa paggawa ng mabuti, then that pleases God. Doon nalulugod ang Panginoon, gumagawa tayo ng mabuti at may pasensya. Nawa matapos ito sa April 30, napagtagumpayan natin. Ang England, another 30 days ang kanilang extension. So May pa sila matatapos. Mas malaki ang kanilang suffering, mas malaki ang casualties nila at mga namamatay kaysa ating libo. Tayo medyo ganito pa. Patient. We need to be patient. Mga mangmang lang ang ayaw sumunod sa kautusan at walang takot sa Diyos. May nagrarambol pa, hindi bilang,
Kaya salamat sa Panginoon. We should not suffer for doing wrong, but we should suffer for doing what is good patiently, and that pleases God. Praise God. Let's pray. Father, we are so thankful to you for this suffering for good, for doing good patiently, Lord, waiting that these trials, these sufferings will come to pass. Mapagtatagumpayan din namin ito, Lord. Hindi kami dapat tumayo na para bang nakadepende kami sa gobyerno ng tulong. We stand by your grace, Lord. Hindi na kailangan kami mahingi pa ng tulong sa iba na para bang nagmamakaawa. Wala kang anak na beggars. We stand by your grace, Lord. Lahat kami sa luhod makikita ang sagot mo, Panginoon. Hindi yung panawagan, hindi yung daing-daing at posting ng mga para bang begging for help. Pag kami lumuhod sa iyong luklukan ng biyaya, sa iyong harapan, Panginoon, kakatok ang mga anghel mo sa mga pintuan na nangangailangan. Hindi namin naranasan ng gera na mas masahol pa rito. Una, pangalawang pandaigdig na digmaan. Hindi namin dinaanan yon. Salamat po, ibang klaseng digmaan ito ngayong aming naranasan. Pero, we suffer for good, for doing good, and not for doing wrong. That deserves punishment. Salamat Panginoon, perfect love casts away all fear. Wala kaming dapat ikatakot dahil perfect ang love mo sa amin, Panginoon. Ganap ang pagmamahal mo sa amin. At pinangangawakan namin yan, Panginoon. And if we suffer for doing good patiently, we will be rewarded, Lord. Gagantimpala mo kami, kumakatok na ang iyong anghel sa aming pintuan para magdala. Hallelujah. Salam po, kami may natanggap ng advance ng mayor namin ng 1,500 para sa mga senior. Kaya't salamat Panginoon ng karagdagan yan. Marunong kami magpasalamat sa lahat ng binibigay. Sinasabi namin kung ano tinatanggap namin, Panginoon, bilang patotoo. Di kami nagtatago. We are transparently declaring your grace for what you have done for us. Hindi kami naiya sabihin yan, Panginoon. Dahil yun ang inutos ng aming pamalaan na bigyan ng mga senior citizen. And we thank you for that. Malaking tulong yan, Panginoon. Salamat po at hindi kami nasasalat sa pagkain, hindi kami nasasalat sa pangangailangan dahil tapat kami sa pagsunod sa iyong salita. Lumalantad kami, nagpapatotoo kami sa madla, sa Facebook, sa Messenger, wherever we have connections with, sharing your word, testifying na wala kami dapat ikatakot sa gitna ng ganitong pangyayari ng krisis sa buong mundo. We are not begging for the world to give us something from their health because we look up unto the Lord. We look up to the hills where our help comes from. The Lord is our helper. Wala kang ibang titingnan ng source, kundi ikaw lamang, Panginoon. In the midst of our suffering, you are still our helper. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pamilya, ikaw ang tignan na helper. Ikaw ang source ng aming tulong. Hindi ibang pangalan, hindi ibang tao, Panginoon, o sino man kanilang tinatawagan. Salamat po, Panginoon. Every knee shall bow before you. Every need shall bow before you. Every suffering will bow before you. As long as we are identified with your suffering in obedience to your word, and by the direction and leading of the Holy Spirit. We give you praise, glory, and honor for every family of CRC, all our loved ones, lahat ng nandito sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Abutin mo rin sila sa kanilang mga pangangailangan. Let them stand for the truth with sincerity, Lord. Gaya ng sinabi mo na with sincerity and truth, doon lang kami tatayo, Panginoon. Hindi yung nagpapanggap, sinasamantala yung pagkakataon para magsulisit. No, we don't appeal for that. Sapagkat sa luhod lamang namin sa harapan mo, mayroon ka ng kasagutan in real time, Lord. Lagi namin gustong benomano kami sa pagpapala mo. Once we receive this message, once your word is transmitted to us, that is the real time of your blessing. Tulad na ginawa mo kay David, kay Daniel, Panginoon, in real time, sinugod mo agad siya. Si Moises, ganun din. Sa pagbuka ng Red Sea, in real time, sinugod mo agad siya, Lord. Nandoon agad ang kasagutan sa panahon ng pangangailangan at kagipitan. Ikaw ay sumasagot. Pero kung tatamat kami, nagpo-procrastinate, ipinapaliban ang ibang oras, second hand na lamang ang tatanggapin mo. But we want to get the first fruit of your blessings. We want to be the first recipients of your blessings right now, Lord, right now, in real time. Ano mang pagkasundo namin dito sa lupa ay pagkakasundo din sa langit. Ano mang pagkasunduan niyo, Ama, sa langit ay ganoon din po pagkakasunduan niyo rin dito sa lupa. Ihatid ang pagpapalang kinakailangan ng bawat pamilya ngayon nakakonect sa iyo. In the name of Jesus, that's the reward of doing good, suffering for good, and waiting patiently. Wala kang ibang gagawin sa oras na ito, kundi to connect with you, Lord. Hindi ang pagkain, hindi anumang panonood, kung anumang kaabalanan, but our appointment is with you, with sincerity and in truth.
No more important. Wala na ibang malaga pa. But you alone kung saan kami lumuluhod sa iyong harapan. In this we pray, Lord, may your hands stretch out to every family, to everyone. Wala kaming idadaing sa mga video, sa mga interview, sa mga posting, but our testimony, Lord, every family's testimony at CRC is testimony of suffering for good, patiently waiting until we endure everything by your grace. And that is real-time blessings. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Thank you, Lord. Maraming po salamat sa inyong pagpag-isa at purihin ng Panginoon. I feel the urgency na stick tayo roon at dito makikita nga kung sino yung sincere at tumatayo sa katotohanan. And God will supply our needs. Praise God. Praise God. Thank you.